Nagsimula ang lahat noong 1991 sa United Kingdom. Nagulantang ang lahat sa karumal-dumal na krimen na naganap sa Grantham Hospital sa Lincolnshire. Walang makapaniwala na masisikmura na isang nurse ang pumaslang ng 4 na walang kalaban-laban na mga bata. Maliban dito, may 9 pang ibang bata ang kamuntikan na niya mapaslang. Ano ang nagtulak sa isang taong sumumpang sasagip ng buhay pero gagawa pala ng karumal-dumal na krimen? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Si Beverly Allitt ay pinanganak sa tahimik na lugar ng Corby Glen sa England noong October 8, 1968. Pangalawa siya sa 4 na magkakapatid. Simple lang siya at hindi espesyal ang kanyang kagandahan at lumaki siyang walang kakaibang talento. Naghahanap siya palagi ng atensyon at dahil pangkaraniwan lang siya, nakaisip siya ng ibang paraan para mapansin. Sinasaktan niya ang sarili niya ng intentional pero hindi pa masyadong malala noong kabataan niya. Nang patapos na siya ng elementary, hindi niya naipasa ang 11 plus exams. Kaya sa lokal na eskwelahan lamang siya pinag-aral ng high school. May nakilala siyang nurse na mabait, kaya sa murang edad, pinangarap niya din ang maging nurse paglaki niya. Pinahiram siya ng nurse ng mga libro at mga gamit at dito na nagumpisang magbago ang buhay ni Beverly Allitt. Habang nag-aaral, nagtrabaho siya bilang bartender sa Fighting Cocks. Ito ay isang local na bar. Nakilala siya sa bansag na Fable dahil sa paiba-ibang kwento niya tungkol sa kanyang sarili. Nagkaroon din siya ng ilang mga kasintahan. Isa sa kanila ay si Steve Biggs na habang nasa relasyon ay madalas siyang bugbugin tapos pinapahiya siya at palagi siyang kinakawawa. Nag-apply siya bilang state enrolled nurse sa Grantham and Kesteven District Hospital at sa kabutihang palad natanggap naman siya dito. Simula noon, may mga misteryosong pangyayari ang bigla na lang nagaganap sa dormitory ng medical college. Minsan, mayroong dumi ng tao na inilalagay sa refrigerator na hindi nila alam kung sino ang naglalagay. Minsan naman, sa ilalim ng lutuan nilalagay ang dumi. At minsan, may pagkakataon na sinusunog pa ang kortina. Walang ebidensya o kahit na indikasyon lamang na magtuturo kay Beverly. Kaya ang mga estudyante ang nalagay sa alanganin na matatanggal. Sa tagal ng kanyang pag-aaral, kung ano-anong sakit ang kanyang ginagawang dahilan para hindi siya pumasok sa kanyang klase. May pagkakataon na umiinom siya ng mainit na tubig para tumaas ang kanyang temperatura. At minsan ay tinuturukan niya ng tubig ang kanyang dibdib para sabihing hindi ito pantay. Sa huling 2 taon ni Beverly sa kurso niya, mas marami pa siyang hindi ipinasok na klase na umabot ng humigit kumulang ng 100 araw. Pero kahit paano ay naawa sa kanya ang kanyang mga prof, kaya pinasang-awa na lang siya. Ginusto niya maging pediatric nurse, subalit hindi siya tinanggap nung una dahil wala siyang ganong karanasan sa pag-aalaga ng mga batang may sakit. Pero sa kung anong kadahilanan, nakakuha siya ng pahintulot na mag-training sa Ward 4. Ang Ward 4 ay isang lugar para sa mga baby o ang tinatawag na pediatric ward. Subalit ang lugar na ito ay kulang ng tauhan dahil maraming pasyente palagi. Marahil ito ang dahilan at pinayagan si Beverly na magsanay dito at dahil na rin isa siyang state-enrolled nurse. Kahit nakulang siya ng kaalaman at experience, nagumpisa naman ang 6 na buwang kontrata niya sa Grantham District Hospital noong February 18, 1991. Parang itinadhana din sa pagpasok niya ay biglang tumaas ang bilang ng mga pasyente. Ikinasaya ng Ward 4 ang pagpasok niya dito dahil madadagdagan ng manpower ang kanilang ward. Subalit dito na mag-uumpisa ang mga kakaibang pangyayari. Si Paul Crampton ay isang 5 buwang sanggol na may sakit sa baga. Medyo tumatagal na ang karamdaman ng bata kaya nagdesisyon ng mga magulang na dalhin na siya sa Grantham Hospital. Nag-alala man ang mga magulang sa karamdaman ng bata ay hindi sila nag-iisip na may mangyayaring masama dito nang sabihin ng doktor na i-confine na muna siya para maobserbahan. Kinabukasan, bigla na lamang nagkagulo ang mga tauhan ng hospital. Sumaklolo agad ang doktor na si Dr. Charit na Nayakara at sa mga nakita niya mga sintomas katulad ng pamumutla, panlalamig at matinding pawis. Alam niya na hypoglycemic ang bata
kaya pinaswero niya agad ito ng glucose. Sa kabutihang palad, bumuti naman ang kalagayan ng bata. Ang nakakapagtaka dito, wala namang record ng bata na may glucose deficiency, kaya nagtataka sila sa mga nangyari. Pero lumipas ang ilang mga araw, sa kabutihang palad, gumaling naman ito at nakalabas na rin. Ang hindi alam ng lahat, hindi lang si Paul Crampton ang makakaranas ng ganito. Ang pangalawang biktima ay si Liam Taylor na anak ni Joanne at Christian Taylor. May pneumonia at nahihirapan lang huminga ang bata. Noong una ay nag-i-improve na ang kalagayan ni Liam. Pero paglipas lamang ng ilang oras ay biglang lumala ang kalagayan nito. Mabilis na nanghina ang katawan ng bata. Biglang nagkaroon ng cold blue at dali-daling pumunta ang mga doktor. Maraming aparatos ang inilagay sa katawan ng bata. Hanggang lumipas ang ilang oras ay tuluyan ng bumitaw ang katawan nito. Hindi malaman ng doktor kung paano lumala ang sitwasyon ni Liam. Kung tutuusin, halos okay na ito at effective ang mga gamot na antibiotic para sa kanyang pneumonia. Walang nagawa ang mga magulang kundi tanggapin na lamang ang sinapit ng kanilang kawawang anak. Pagkatapos ng 2 linggo, ang sumunod naman na biktima ay si Timothy Hardwick, 8 buwang gulang na sanggol. Ang kawawang bata ay paralisado. Si Beverly ang nag-admit sa bata at nag-asikaso dito. Dahil nagbibigay pa ng gamot ang isang staff nurse na si Mary Reed. Ilang sandali lamang ang lumipas ay biglang humingi ng saklolo si Beverly. Dahil bigla na lamang nagkulaps ang bata, pumunta agad ang mga doktor at ibang nurses para sagipin ang kawawang bata. Pero sa kasamang palad, binawian agad ito ng buhay. Sa isip ng lahat ay marahil sanhi ito ng komplikasyon ng kalagayan niya. Pero nagtataka sila, bakit bigla ito nagkulaps? Pagkalipas lamang ng 5 araw, isa na namang 15 buwang sanggol na si Kylie ang nagkaroon ng respiratory arrest ng 2 beses. Noong una, naagapan nila ang unang atake. Pero nagdesisyon ng doktor na ipadala na sa Nottingham General Hospital ang bata. Mas malaking hospital ang pinaglipatan nila. Sa kabutihang palad, nasagip ng tuluyan si Kylie. Dahil sa pangyayaring iyon, ang mga tauhan ng Ward 4 ay hindi mapakali. Lahat sila ay may kanya-kanyang agam-agam at pagdududa. Kasama na rin ang doktor na sumusuri sa mga bata. Ang ipinagtataka nila, bakit lumulubha ang kalagayan ng mga bata pag pinupunta ito sa kanilang ward? Meron ba nagkamali sa mga tauhan ng hospital? At kung meron, sino? Samantala, ang kalagayan ng naunang bata na si Paul Crampton ay bumubuti na. Kampante na ang mga doktor at nurses na pwede na siyang umuwi paglipas ng ilang araw. Pero noong si Beverly Alit na ang nakatokang magpalit ng swero ng bata, ay bigla na lamang ito nagkulaps. Dali-dali na namang pumunta ang mga doktor at nurses sa Ward 4 at sa kabutihang palad, nasalba naman ng mga doktor at nurses ang bata. Dito na napagdesisyonan ng magulang at doktor na ilipat na lang sa ibang hospital ang bata dahil kinakabahan sila na baka magaya sa ibang bata ang mangyari kay Paul. At ito ang tamang desisyon na ginawa nila. Nagdesisyon ng mga doktor na ipadala sa Queen's Medical Center ang bata dahil nagka-hypoglycemic attack na naman ito. Sumama sa ambulansya ang baguhang nurse na si Beverly Alit para masiguro niya ang kaligtasan ng bata at madamayan ang nanay nito. Ang kabutihan niya ay hinangaan na makasama niya sa trabaho. Sadya nga kayang inaalala niya ang sitwasyon ni Paul o meron lang siyang unfinished business sa bata. Sa kabutihang palad, ang bata ay gumaling sa Queen's Medical Center at tuluyan nang nailayo sa peligro. Pero ang hindi alam ni Beverly ay isa sa mga doktor sa Grantham Hospital ang kumuha ng sample ng dugo ng bata at ipinadala sa University of Cardiff para ipasuri. Iniisip nila na baka merong bakterya na umatake sa mga pasyente, kaya gusto nila malaman ang sanhi ng sunod-sunod na kamalasan sa kanilang ward. Sa mga sumunod na linggo, naulit na naman ang mga nangyari. Nadagdagan pa ito ng 5 kaso. Ang isa sa mga biktima ay si Becky Phillips, isang premature na bata na nagka-diarrhea. Gusto lamang ni guro ng mga magulang na okay na ang bata, kaya dinala siya sa ospital. Palalabasin na sana nila ang baby na si Becky sa araw na yun. Subalit paglipas lamang ng ilang oras ay nagulat ang lahat sa biglang panghihina ng bata. At sa kasamang palad, mabilis itong nasawi kahit ginawa ng lahat ng mga doktor. Si Becky ay merong kakambal na ang pangalan ay Katie
At dahil nangangamba ang magulang niya na baka may katulad siyang karamdaman, ay dinala din siya sa ospital. Inatake ang bata ng 2 beses, pero ito ay naagapan dahil na rin sa paghingi ng tulong ni Beverly. Subalit ito ay nagkaroon ng malalang defect sa utak ng sanggol. Sa pananaw ng mga magulang ng bata, si Beverly ang sumagip sa anak nila dahil agad niya nakita ang sitwasyon nito. Nang lumaon, ginawa pa siyang ninang ni Katie. Wala nag-isip na ang may kagagawan pala ng lahat ay si Beverly Alit. Lumipas pang ilang mga linggo, dumating na ang resulta ng blood test ni Paul Campton. May nakitang 500 milliunits ng insulin sa dugo ng bata na sobra sa normal. Subalit dahil magaling na siya, iniisip nilang nagka-insulinoma lang ang bata. Isang acute problem sa pancreas, pero mabilis naman nakokorek ang problema. Nagpatuloy ang mga hypoglycemic attacks sa Ward 4 at isa na namang sanggol ang namatay. Si Claire Peck ay isang hikain at labas-pasok sa ospital. Nilapatan ng gamot ang bata at dapat ay papauwi na siya ng doktor. Subalit pagtalikod niya para kausapin ang magulang ng bata, ay nag-alarm si Beverly na hindi na tumitibok ang puso nito. Naagapan naman ito ng doktor at na makitang maayos na ay tumalikod ito at lumabas ng room para kausapin sana ang magulang ni Claire. Subalit nag-alarm na naman si Beverly at sa kasamang palad, dito na binawian ng buhay ang bata. Ang kamatayan ni Claire ang gumising sa mga otoridad sa ospital. Dito na sila napaisip kung may posibilidad ba na may pumapatay sa mga batang pasyente sa Ward 4. April 30, 1991, tumawag sila sa kapulisan at kinausap ni Detective Stuart Clifton ang 2 doktor na sumuri sa mga bata na sina Dr. Porter at Dr. Nanayakara. Kasama na rin si Professor David Hall. Hiningan ng detective ng detalyadong impormasyon tungkol sa 14 na pasyente. Maliban kay Paul Campton, walang nakuha ang mga otoridad kaya nagbuo siya ng grupo na nagsiyasat sa mga tauhan sa ospital. Kasama na rito si Beverly Alit. Si Officer Michelle Billingsley ang kumausap sa kanya at wala siyang nakitang kaduda-duda sa mga sagot ng nurse. Pero si Detective Clifton ay may isa pang anggulo tinitignan. Pinaimbestigahan niya kay Detective Neil Jones ang mga ospital na pinagdalhan ng mga batang nag-collapse. Isa dito ang Queen's Medical Center sa pinagdalhan ng mga bata. Nagkataon naman na 9 sa 13 bata ay may nakatagong sample ng dugo. Pinadala ito sa University of Surrey at sinuri ni Professor Vincent Marks. Isa sa mga sinuri niya ay ang dugo ni Paul Campton. Sa pangalawang beses, ang level ng insulin na nakita ay umabot sa 47,000. Nagtataka sila bakit hindi ito nagtugma sa sinuri ng University of Cardiff. Nalaman nila na yung aparatos na ginamit nila ay calibrated lamang hanggang 500 units. Ayon kay Clifton, base sa pagsusuri ni Professor Marks, ang insulin ay itinurok sa biktima, isang patunay na maaring meron niyang pumapatay sa mga bata. Para mahuli ang salarin, kailangan nilang malaman kung sino ang may access sa insulin. Ang mga insulin ay nakalagay sa nakakandadong ref at ang huling may hawak ng susi ay si Beverly Alit. Subalit ang sabi ng nurse ay inabot na niya ito sa isang reliever. Sa panahon na yon, ang susi ay nawawala. Pero paano napatunayan na siya nga ang salarin? Si Detective Clifton ay desididong mahanap ang kriminal. Alam na niya na merong salarin. Ang hindi niya alam ay kung sino. Kinuha niya ang lahat ng listahan ng mga tao simula sa unang pag-atake hanggang sa uli. Kasama na noong may namatay na. Isa lang palagi ang lumalabas sa pangalan. At ito ay wala ng iba kundi si Beverly Alit. Kumilos kaagad ng kapulisan at inaresto si Beverly sa bahay niya noong May 21, 1991, alas 7 ng umaga. Kalmado lang siya at habang iniimbestigahan at tinatanong ni Officer Michelle ay hindi talaga siya nakitaan ng pagkabalisa o pagkatakot man lang. May nakitang syringe sa bahay ni Beverly, subalit maliban doon ay wala ng ibang ebidensya. Kaya pinakawalan din siya ng araw ding yun dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa pagkakataong ito, ititigil na kaya ni Beverly ang paggasik ng lagim pagkatapos niya maaresto? Ganito ang nangyari. Pinatigil muna siya sa trabaho at nakitira siya sa isa niyang kaibigan na may pangalang Tracy Johnson. Subalit habang nandun siya sa bahay ng kaibigan niya,
ay nagsimulang mangyari ang sari-saring kababalaghan. Nagumpisa sa bleach na nakita sa higaan ng kapatid ni Tracy na si Jonathan. Sumunod naman ang bumubulang bibig ng aso nila nang sanhin na pagbibigay ni Beverly ng tableta dito. Binaliwala ni Eileen ang pangyayaring ito, pero may isang pangyayari ang magpapabago sa isip niya. Isang araw, nasa wet market sina Eileen at Jonathan nang biglang dumaing si Jonathan ng matinding pananakit ng tiyan. Nung tinanong niya anak niya, sinabi ni Jonathan na pinainom siya ni Beverly ng black currant juice na kakaiba daw ang lasa. Dito na kinabahan si Eileen at dinalang anak niya sa ospital. Tumawag na rin siya ng mga pulis para ipaaresto si Beverly. November 1991, sinampahan si Beverly Alit ng mga sumusunod na kaso: 4 na murder, 8 attempted murder, at 1 grievous bodily harm. Pero kagaya nung una siyang inaresto, wala pa rin siyang reaksyon o bahid man lang ng pagsisisi. Natulog siya na mahimbing sa kanyang selda at kinailangan pa siyang gisingin para dalhin sa korte kinabukasan na para bang wala siyang kasalanan. Nanatili siya sa Wakefield Prison habang naghihintay na paglilitis. Sa mga oras na ito, ang buong mundo ay nakatutok na sa kaso ng nurse na kumitil ng buhay ng mga inosenteng mga bata sa Gramtang Hospital. Nagpahayag siya na wala siyang sala, subalit hindi siya humarap sa korte sa buong panahon na paglilitis sa kadahilanang may sakit daw siya. Subalit buong ebidensyang ipinakita ng prosecution at siya ay nahatulan ng 13 times life imprisonment. Ikinasaya ng buong Grantham Hospital, ng mga kapulisan, ng mga magulang ng mga biktima at ng buong mundo ang naging desisyon ng korte.